Pag sinabing hari, yung kaisipan natin is all about power, authority, and governance. Kaya, sa isang hari ay sumasalamin dito ang isang kapangyarihan na kung saan ang bawat isa ay dapat mapapasailalim sa kapangyarihan. Sapagkat hindi lang siya kapangyarihan, kundi siya rin yung batas na sinusunod. Ang turo at kagustuhan ng hari ay isang batas na dapat sundin ng lahat ng kanyang nasasakupan. Kaya kung ano yung kagustuhan at kalooban ng hari, yun din ang dapat isa sa buhay ng lahat ng kanyang mga nasasakupan. Kaya kung ano yung kanyang ipahintulot at ipinagbabawal, ay yun ang dapat gawin at sundin ng lahat ng nasa ilalim ng kapangyarihan ng hari. Ngunit sa imahe na pagiging hari ni Kristo, ating titingnan anong klaseng hari ba si Kristo at ano ang kanyang mga panuntunan upang masabi na tayo'y nasa ilalim at sumunod sa kautusan ng ating hari na si Kristo. Mga kapatid, ayon sa banal na kasulatan, may dalawang bagay lang o dalawang kautusan ng si Kristo na ipinapahayag. Dalawang dakilang utos. Ano yun? Alam nyo? Dalawang dakilang utos ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon sa Kristo, ibigin mo ang iyong Panginoong Diyos ng buong puso, ng buong isip, at ng buong lakas. At ang pangalawa ay tulad ng una, ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, napapaloob ang buong kautusan at katuruan ng mga propeta. So, dalawang utos. Ngayon, bilang mga anak ng Diyos, nagasunod ng ating Panginoon, ang tanong dito, nagiging ganap ba ang paghahari ng Diyos sa ating sarili? Ganap ba? Sapagkat kung ganap, ay namumuhay tayo sa ilalim ng pag-ibig ng Diyos at sa ilalim ng pag-ibig na itinuro at sa ilalim ng pag-ibig na siya kautusan ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, ating bigyang pagninilay ang kalooban ng Panginoon at si Kristo bilang hari na nagbigay ng kautusan na magmahalan tayo. Nagbigay ng kautusan magmahalan tayo. Kung atin pong titignan, kung ang lahat ay nakakasunod sa utos na ito at kinikilala si Kristo bilang hari ng kanyang buhay, ang mundo kaya ay magulo. Ang mundo kaya ay mapayapa. Mga kapatid, kung atin titignan paano, sadyang napakaganda ang utos ni Kristo bilang hari na tayo magmahalan. Kung ang lahat ay sumusunod at nagpapailalim kay Kristo bilang hari, makikita natin ang ganap at lubos na kapayapaan sapagkat walang ibang inutos ang Diyos kundi magmahalan ang isa't isa. Ngunit, sa kabila ng utos at turo ni Kristo bilang isang hari, napakalaking hamon para sa Kanya bilang Diyos, sapagkat tayong mga tao ay nabubuhay ayon lamang sa ating sariling kagustuhan at pagpapasya sa buhay
na ayon sa aking kalooban at hindi ayon sa turo ni Kristo. Kaya mga kapatid, hanggang ngayon ay hindi masunod-sunod at nagagawa ng tao kung ano man yung utos ni Kristo bilang isang hari. Kaya nga sa pahayag ng ating Panginoong Jesucristo, sinasabi niya na ang kanyang paghahari ay wala sa sanlibutan ito, sapagkat alam ni Kristo na ang kanyang paghahari ay nasa puso ng bawat tao. Ayon sa Ebanghelyo ni San Lucas sa Kabanata 20:21. Kaya walang kapagsasabing dito maghahari ang Diyos o doon siya maghahari, dahil naghahari na ang Diyos sa puso ninyo. Ibig sabihin, ang paghahari ng Diyos ay nandoon sa puso ng isang tao na kung saan ang puso nito'y pinupuno ng pag-ibig. Amen. Kaya mga kapatid, bilang isang Kristiyano, sa ayaw at sa gusto natin, kailangan natin magmahal. Kung inikilala natin si Kristo at siyang pinakahari sa buhay natin, kailangan natin magmahal, sapagkat yun ang kanyang utos. Kung tayo'y bahagi at pabilang sa mga pinakaharian ni Kristo, dapat tayong magmahal. Amen. Amen. Kaya mga kapatid, para papasukin si Kristo sa buhay natin at paghariin siya, iwaksin natin ang hindi magagandang bagay. Iwaksin natin ang sama ng loob. Iwaksin natin ang pagkakaingit. Iwaksin natin ang mga masasamang gawain. Sapagkat kung pinapatunayan natin at ipinapahayag natin na tayo pinaghaharian ng Diyos, dapat ang laman ng ating puso ay puro pagmamahal. Amen. Kaya, hindi natin masasabi ang isang tao ay pinaghaharian ng Diyos kung siya'y nabuhay sa samang na loob. Kung siya'y nabubuhay sa inggit, kung siya'y nabubuhay sa galit, kung siya'y nabubuhay sa masamang gawin, at kung siya'y nabubuhay na gumagawa ng kasamaan laban sa kanyang kapwa. Kaya, ang kapistahan ito'y pagnilayan natin at tanungin natin ang ating mga sarili, si Kristo na ba yung naghahari sa buhay ko o hindi pa? Sapagkat ang makakasagot niyan ay kayo mismo kung naghahari ko ba si Kristo. Kasi kayo yung makakaramdam nun. Kayo yung makakakita nun kung ano ba yung laman na yun ng mga puso. Sapagkat kung nariyan pa yung galit, kung nariyan pa yung pagkaingit, kung nariyan pa yung pagiging chismosa, hindi pa si Kristo ang naghahari sa buhay nito. Amen. Amen. Kaya mga kapatid, ang sabi ng ating Panginoon Jesucristo, ang sino mang nagpapasakop sa katotohanan, ang siya lamang makakarinig sa katotohanan. Na ang pagpahayag na ito ay pinapaalala sa atin ng Diyos. Ang sino mang pinagaharian ng Panginoon ay siya lamang makakatanggap ng kapayapaan sa buhay. Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay ang pagkakag ng kapayapaan sa buhay ng isang tao. Kaya nga ipinadala siya ng Diyos Ama sa atin upang pagharian at upang tanggapin ang isang napakagandang biyaya. Ito yung biyaya ng kaligayahan sa buhay. Kaya nga mga kapatid, ang pagpapahayag ni Kristo, sinasabi niya, tanggapin siya bilang isang hari upang magkakaroon ng kaganapan ang kanyang mga salita at katuruan sa buhay natin. Kaya hanggang hindi natin niyayakap si Kristo,
at sinusunod ang kanyang kalooban, ay hindi magiging ganap din ang kanyang paghahari. At hanggang hindi ganap ang paghahari ni Kristo sa buhay natin, wala din tayong kapayapaan, wala din tayong kalakasan, at wala din tayong kaginhawaan sa buhay. Sapagkat kung ibang bagay ang paghahari sa ating isip, sa ating puso, maaaring hindi magagandang bagay din ang nangyayari sa buhay natin. Kaya mga kapatid, kung si Kristo ay kinikilalang bilang hari at Diyos ng pag-ibig, sapagkat ang kanyang turo at tapusan ay pag-ibig, masarap mabuhay sa ilalim ng pag-ibig. Amen. Amen. Tingnan yung safety. Ano yung pakiramdam na mahal ka lagi? Ano yung pakiramdam na mahal ka araw-araw sa mga tao nasa paligid mo? Diba? Bakit isipin, ang sarap sa pakiramdam doon na ang mga tao na sa paligid mo ay mahal ka at nagmamahalan ka. Ang sarap sa pakiramdam mo ang mga tao na sa paligid mo ay mapayapa. Masarap sa pakiramdam ang mga tao na sa paligid mo ay nagkakaisa at nagtutulungan. Sa tingin ninyo kaya mai-stress kayo sa kanyang komunidad, sa kanyang palibot? Eh, siyempre, hindi. Ano po? Diba, sarap lagi sa pakiramdam na walang naiinit sa iyo. Ang sarap sa pakiramdam na walang nalira sa iyo. At ang sarap sa pakiramdam na wala kang kaaway. Kung gusto nyo may kaaway, walang kaaway. Sarap sa pakiramdam na lahat mapayapa at maayos ang kapaligiran. Pero kung kabaliktaran yung nangyayari, di ba parang nakaka-stress na? Makakarinig ka ng chismis laban sa iyo. Pag lumabas ka ng bahay, pinag-usapan ka agad. Pag hindi ka naman lumabas ng bahay, pag-usapan ka pa rin. Namuhay ka lang naman ng simple, pero nararamdaman mo na talagang mayroong naiinit sa iyo. Walang kapayapaan sa buhay. Kaya mga kapatid, ang tanong naman ito, paano ba magpasakop sa pagkahari ng Diyos? Kapag unang napakahirap namang magmahal. Mahirap ang magmahal o madali? Hirap mo o madali? Lamang sa tumili, depende. Diba? Depende kung mahal ka, madaling mahal yun. What if sinichismis ka, sinisiraan ka, nagawa mo pa kaya mahalin yun at pakitaan ng mabubuting bagay? Nakaw yung manok mo, kaya magagalit, naga yung kambing mo. Kaya pagkalit, parang napakahirap naman. Pero kung sabi ni Kristo, kung yayakapin mo siya bilang isang hari, maririnig mo yung katotohanan. Kung papanig ka sa katotohanan na ipinalaga at ipinahayag ng Kristo bilang hari, mapapakinggan mo ang katotohanan sa buhay. Ano ba yung ipinahayag ni Kristo katotohanan? Ito yung katotohanan na patuloy na paulit-ulit na itinuturo sa atin ng Diyos na mahalaga ang kapayapaan sa buhay. Amen. Minsan kasi yung tao nalulunod sa mga material na bagay. Ang tao ay minsan ay naumalik sa makabundok kayamanan. Kaya minsan ang pinag-ahari ng tao ay yung kayamanan. Ang pinag-ahari ng tao ay yung salapi. Sapagkat minsan naniniwala ang tao na kapag marami ng pira, magkakaroon siya ng kapangyarihan.
Pag marami kang pira, magagawa mo lahat ng gusto. Sa makamundong bagay, sa makamundong buhay, totoo po yun mga kapatid. Pero ang mga bagay na yun ay masyadong mapanila at kapagpunuan. Sapagkat namumutawing katotohanan sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos. Nilikha at binigay ng Panginoon ang buhay sa isang napakasimpleng na paraanan. At napakasimpleng paraan. Ang salita masaya. Amen. Ang salitang masaya kadalasan o karamihan hinahanap ng marami. Dahil ang katotohanan sa buhay, may mga bagay talaga na magpapasaya sa tao na hindi kaya ibigay ng pera. May mga bagay na hindi magpapasaya sa tao na hindi kaya ibigay ng mga material na bagay. Kaya kung makikita mo ang katotohanan sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos, doon mo makikita na ang kaligayahan, dala ng mga hari ng Diyos, ang siyang magpapahayag sa iyo ng buong katotohanan na magbibigay sa iyo ng kagalakan, ang maging masaya at makatanggap ng tutuong kaligayahan. Kaya yun ang sinasabi sa atin ng ating Panginoon Jesucristo. Yakapin mo siya bilang isang hari at makikita mo ang katotohanan sa buhay na mayroon ka. At ang tanging makakasagot niyan at makakita sa katotohanan mayroon, ang Diyos ay kayo mismo sa iyong mga sarili. Sapagkat kung masumpungan mo ang maraming katanungan sa iyong buhay, yun ang magpapalaya sa iyo. Yun ang magdadala sa iyo ng kaginhawaan. Kaya nga mga kapatid, maraming bagay ang pwedeng magdudulot sa tao ng kasiyahan. Pero ang kasiyahan dala ng Panginoon, ito yung kasiyahan habang buhay. Sapagkat kung iniisip namin ang mga material na bagay ay makakagawa sa atin ng isang bagay na kung saan katulad ng Diyos. Mga kapatid, nagkakamali po tayo dyan. Sapagkat may mga panahon na ang kagalakan at kasiyahan ng tao ay hindi kaya ibigay ang kasiyahan hinahanap ng tao sa pamamagitan ng material na bagay at mga salamin. Kaya, kung atin pong mapapansin, the more na lumalayo tayo sa Diyos, the more na naging komplikado tayo. The more na lumalayo tayo sa Panginoon, the more na maraming katanungan tayo sa buhay. The more na mas malayo tayo sa paghahari ng Diyos, the more na marami tayong isipin ng mga problema paano masolusyonan. Ngunit kung tayo napapasailalim sa kapangyarihan ng Diyos, makikita natin ang bawat solusyon sa bawat problema. Kaya mga kapatid, pagsikapan natin na matutunan at mapakinggan ang mga aral na nagdudulot at magpapahayag ng katotohanan sa bawat sitwasyon na mayroon tayo ngayon sa ating buhay. Kaya mga kapatid, pagsikapan natin na mapustos tayo ng salita ng Diyos upang maging ganap ang paghahari ng Panginoon sa ating sarili. Una-una, palagi tayo makinig sa mga pag-aaral ng salita. Magsimba tayo, manalangin, at patuloy na magkaroon ng koneksyon sa Diyos. Sapagkat pag hindi natin pinagsikapan na pagharian tayo ng Kristo, maaari ibang espiritu ang paghahari sa atin. Kaya minsan, pakiramdam natin, napakahirap gumawa ng mabuti. Napakahirap magpatawad.
Napakahirap hindi mainggit. Napakahirap hindi gayahin yung iba. Napakahirap ngumiti. Kaya minsan mapapansin natin, yung mga pinaghaharian ng Diyos at may kapayapaan sa kanilang sarili. Parang pakiramdam natin, relax lang kahit maraming problema. Kaya mga kapatid, patuloy nating pagsikapan na si Kristo ay makapasok sa buhay natin. Si Kristo ang maghahari sa atin upang sa gayon maipanalo natin ang mga laban natin sa buhay. Maipanalo natin ang mga ipinaglalaban natin sa buhay. Sapagkat ang katotohanan sa buhay natin kailanman ay hindi yan magbabago. Na kailangan natin ng Diyos sa bawat laban sa buhay. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magsitayo po ang lahat at ating dasalin ang Kayong lahat, sumasampalataya tayo sa isang Diyos sa mga makapangyarihan, na lumikha ng langit at lupa, ng lahat ng inikita at inilikita. Sumasampalataya tayo sa isang Panginoong Jesucristo, bukod na anak ng Diyos, mula sa mga bago-bago na simula ang panahon. Diyos mo sa Diyos, liwanag at sa liwanag. Diyos na totoo at sa Diyos na totoo. Inianak at diniligtas sa Diyos na Ama. Sa pamamagitan niya niya nilikha ang lahat, na para sa ating mga tao sa ating kaligtasan, ay nanalo siya ang buwan sa langit. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, ay pinanganak siya ni Maria Virgen naging tao. Ipinako sa krus sa langaran sa ating mga panahon ni Poncio Pilato. Nagpapasakit ng matay at inilig, at muling nabuhay sa ikatlong araw sa pagpaparalan ng mga kasalanan. Umakyat siya sa langit at naroon sa sala ng Ama, at muling darating ang maluhati upang bumahan ng mga buhay ng mga patay, at ang kanyang niya ay walang hanggan. Sumasampalataya tayo sa Espiritu Santo, ang Panginoon na nagpagbigay ng buhay, nagbubuhat sa Ama, sinasamba siya at nilalagi kasama ng mga anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Nananalig tayo sa isang Iglesyang isa, banal, katolika at apostolika. Naniniwala tayo sa isang binyag sa kapatawad ng mga kasalanan, at hinihintay natin ang ulit pagkabuhay ng mga namatay at ang buhay na walang hanggan. Amen. Magsiluhod po tayo ng lahat para sa panalangin ng bayan. Ang dati mapagharian tayo ni Jesus na hiniram ng Ama bilang hari ng sanlibutan. Higit ng pananalig at pagmamahal sa amang makapangyarihan, ating sampitin, makapangyarihan at maluwalhating Diyos, bigyan mo ang aming panalangin. Ulitin po natin. Makapangyarihan, maluwalhating Diyos, pinggin mo kami. Para sa mga namumuno sa simbahan, upang mapagsikapan sila, nila ng buong sigasig na mapaghari sa Jesus sa anuman at kailanman, manalangin tayo sa Panginoon. Makapangyarihan, maluwalhating Diyos, pinggin mo kami. Para sa lahat ng mga pari at mga namamanata sa Diyos, upang maging tunay ang kanilang pagsisikap na mapaghari sa Jesus sa kanilang mga sarili at sa lahat ng tao, kanilang pinaglilingkuran, manalangin tayo sa Panginoon. Makapangyarihan at maluwalhating Diyos, tingin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa ating bansa, upang mabatid nila ang kanilang pagsisikap na maayos at mapaunlad ang daigdig na ito, ay isang paghahanda para sa paghahari ni Jesus sa sanlibutan. Sa wakas ng panahon, manalangin tayo sa Panginoon. Makapangyarihan at maluwalhating Diyos, tingin mo ang aming panalangin. Para sa mga tao na nag-aalinlangan sa paghahari ni Kristo, upang kanilang matatong siya ay tinalaga ng Ama para mapag-isa ang lahat ng nilalang sa kaharian ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon.
Makapangyarihan at maluwalhating Diyos, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating lahat na nakakatipon sa huling linggong ito ng taon ng simbahan upang hayaan natin maghari si Jesus sa ating buhay, sa ating mag-anak, saan man at kailanman, manalangin natin sa Panginoon. Makapangyarihan at maluwalhating Diyos, dinggin mo ang aming panalangin. Sa sangkatauhan ay pagkalaw mo ang iyong makalangit na biyaya, lalong-lalo na sa Fourth Sunday Mass Sponsor, sa magdiriwang at nagdiriwang ng kanilang kaarawan na sila Princess Angela Ferrer, John Francis Saludes, Princess Joy Apostol, Esquise Ezequiel Gonzales, Romero Tobonidas, Edgar Perlas, Joaquino Perlas, Edwin Recto, Jonathan Rianzares, Delmar Caña, Merero Adriego, RJ Manalo, Christian Manalo, and Judeline Villanueva. At sa kongregasyong ito, tigilan ng ginawa nila ang iyong banal na salita, ang may mababahang loob, masulo ng puso, at paging parungkan ng may katapatan sa lantaran ng kanilang buhay, manalangin tayo. Makapangyarihan at maluwalhating Diyos, dinggin mo ang aming panalangin. Sinasama namin, Panginoon, sa iyong magandahang loob, ibigyan lakas at tulungan ang nasa ligal. Kalungkutan, pangangailangan, may sakit o kapansanan, manalangin tayo. Makapangyarihan at maluwalhating Diyos, dinggin mo ang aming panalangin. Naalaala namin sa iyong harapan ang iyong mga lingkod, na sina Maria Zelda, Pablo Zelda, and Father Christine, sa kabilang buhay na sumasampalataya kay Kristo. Sinasama namin ikaw at sa kanila ang pagpuli ng pagyabong sa pag-ibig at paglilingkod sa iyo, manalangin tayo. Makapangyarihan at maluwalhating Diyos, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga magulang na nagluluksa sa pagkamatay ng kanilang anak, naway makatagpo sila ng suporta mula sa kanilang pamayanan at makatanggap ng kapayapaan at iwasayan mula sa Espiritu Santo. Manalangin tayo sa Panginoon. Makapangyarihan at maluwalhating Diyos, dinggin mo ang aming panalangin. Sa katahimikan, dalangin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Makapangyarihan at maluwalhating Diyos, dinggin mo ang aming panalangin. Manaming maluwalhati at makapangyarihan, ginawa mo si Kristo bilang hari ng sanlibutan. Isugo mo sa amin ang iyong banal na Espiritu upang kami ay sumampalatayang matibay at makasama sa paghahari at pagpakailanman ng iyong anak na si Kristo ang ating Panginoon.